love, and that is the Lord Jesus Christ. God is the champion of love. We are not deserved to be loved. We are sinners. Gaano ka man kagaling, you are sinner. Gaano ka man kagwapo, you are a sinner. Gaano ka man kapangit, may pag-asa pa rin kahit ikaw ay sinner. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yan po yung nasa Bible. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. God is not looking for the color of the skin. God is looking for the color of the heart. Di ba nakaka-comfort yun? Amen. Open your Bible please in the book of Joshua. Joshua chapter 1. I hope tayo po ay naririto and we are willing to yield ourselves in the power of the Holy Spirit. Amen. Tayo po yung lahat. Basahin po natin Joshua chapter 1 from verse 1 hanggang 9. Basahin po natin sa responsibly. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. At sa mga bisita po namin ay ang Christian Bible Baptist Church will require every member to have their own Bible. And we encourage them to read it, meditate upon it. Joshua chapter 1, verse 1. I'm going to read verse 1, you read verse 2. The Bible says, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Everyone that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, and unto the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, as I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage, for unto these people shalt thou divide, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night there, according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa. Dalangin po namin, Panginoon, na ipaunawa niyo po sa amin na ang tao pagkatapos maligtas ay kailangan niyong magamit sa inyong gawain. Patawad po sa aming makasalanan. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang gumawa sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po yung nasa admin at maging nandito sa auditorium. We need to keep the cell phone and open our ears and heart para makinig ng inyong salita. Hinihiling po namin, O Diyos, ang aming mga bisita, pagkaloob niyo sila ay maligtas, at yung ligtas na sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated, please. Ang design ng Panginoon, pagkatapos na ang tao ay maligtas,
Ang desire ng Diyos ay ang tao ay magamit niya sa kanyang gawain. Are you listening? At kaya nga po, ang pangunahin ay dapat ang tao ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Na wala pong iba ang daan patungo sa langit maliban kay Kristo. Sapagkat sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala pong nakalagay na sa pamamagitan ng simbahan, wala pong nakalagay sa pamamagitan ng binyag o ng bautismo, hindi po sa pamamagitan ng pastor o ng pare o ng obispo o ng papa, hindi po sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, kundi ang nakalagay po dito sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat si Kristo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nadanag ang kanyang dugo, at siya po ay inamatay at inilibing at nabuhay na maguli, na garantiya ng ating kasalanan ay tinubos na. Kaya ang bahagi ng tao ay dapat tumawag sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano tayo tatawag? Tatawag tayo sa magitan ng panalangin. Ganun po ang pagtawag sa Panginoon, prayer. Kaya nga, makakausap lang natin ang Diyos by means of our prayer. Pero tandaan po natin, ang panalangin na dinirinig ng Diyos ay panalangin ng kanyang mga anak. Yung hindi pa ho anak, ang panalangin na dinirinig ng Diyos para sila ay maging anak. Ang tawag po natin dyan ay sinner's prayer. Na yan ay ayaw ng iba. Pero yan po nakasulat sa Bible. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death and hell. Pero tandaan po natin, but God loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Katulad nung sinabi ng isang tulisan sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, remember me when thou art in paradise. Na-realize niya na siya'y makasalanan, na-realize niya na siya'y papunta sa impyerno, at siya'y nagsisi at tumawag sa Panginoon. At ang sagot ng Panginoon, today, thou shalt be with me in paradise. Hindi niya sinabing, kung ikaw ay papasanin mo yung krus mo at ikaw ay patungo doon sa magpipinitensya ka, ikaw ay maliligtas. Wala po yan sa Bible. Ang nagpinitensya para sa iyo, ang nagpinitensya para sa akin, ang nagpinitensya para sa lahat, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero tandaan po natin mga kapatid, after salvation, sabi ng Bible, pagkatapos mong tinanggap ang Panginoon, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaya bakit po tayo, kung tinanggap mo na ang Panginoon, bakit tayo naririto sa mundong ito? Merong design ang Panginoon. Kaya pag sinimulan natin sa Old Testament, nakita po natin dito sa ating binasa. Pansinin po natin yung verse 1. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun. Hindi po yung madre, ha? Yung pangalan na nanay niya. Moses ministers saying, ito pong Moses minister, sino po yun? Joshua. Kaya I want you to put a underline or highlight the word Joshua, the minister. So, ang tanong po ay ito, who is it that God uses? Sino yung ginagamit ng Panginoon? Huwag nating kalimutan, mga kapatid, pagkatapos na ikaw ay maligtas, kaya napaganda yung Sunday School eh. Ang sabi ng Biblia, idinagdag sa kanila, yung kanila doon ay church. Kaya ang taong naligtas pagkatapos na bautismuhan, idinadagdag sa church. Hindi sa fellowship. Sa church. Amen? Pero bago tayo idagdag sa church, ikaw muna ay miyembro ng family. There is a big difference of the family of God and the church of God.
ang lahat ng mga tao na tumanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas, they are members of the family of God. Pero yung miyembro ng simbahan, ayon yung nagpakumbaba at sumunod sa tubig ng bautismo, at siya ay idinagdag sa church. Simula na ikaw mabautismo dito, you become a member of the Christian Bible Baptist Church. May purpose ang Panginoon. Why did Jesus build His church? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And God gave the Great Commission to the church. Go and preach the gospel. Yan ay trabaho ng simbahan. Kaya kung ikaw ay miyembro ng simbahan, hindi ka nag-i-involve sa soul winning, there's something wrong. You need to be corrected. You need to get right with God. Sapagkat hindi lang po ang disenyo ng Diyos sa mga miyembro ay maupo at kumanta. Salamat sa inyong presensya. Pero bakit tayo narito? Because God wants us to learn to be used of God. The title of this message is, Who is it that God uses? Who is that God uses? Tandaan natin, binasa natin, as si Joshua is about to take the nation of Israel into the promised land. Siya ho ay pinili ng Diyos na mag-lead ng Israelites going to the promised land. And He is the picture of our Lord Jesus Christ. The people of God entered the promised land through the leadership of Joshua. Tayo naman po, we entered into a victorious Christian living through the leadership of Jesus Christ, our Lord. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay Kristiyano outside the Lord Jesus Christ. Because Jesus said, without me, you can do nothing. Yan po ang tandaan po natin. Pero, we need to recognize that God does desire to use us. Mayroon siyang desire na tayo ay kanyang gamitin. Sabi ko nga, ang Christian life ay napakasimple. Hindi ho mahirap. Parang mathematics. Ba? Sa Christian life, mga kapatid, wala ditong discrimination. Ewan ko lang, sino sa inyo na nung kayo ay high school, ang favorite subject niyo ay English? Wala? Romans 3:10. Oh, meron nagtaas ng kamay, isa. Sino sa inyo nung kayo high school, ang favorite subject nyo ay physics or chemistry? Wala rin. Ang favorite subject ko na ako third year ay chemistry, the combination of elements. Sino sa inyo ang favorite subject nyo ay math? Sino sa inyong wala talagang kaalam-alam? Alam nyo, ang Christian life, wala dapat discrimination. Parang math ho yan, math. O, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo. 2 plus 2. 4. Kahit nabubuka, alam mo yun. O, kahit pangit ka, 2 plus 2. O, kita mo na? 4. Oh. Kahit na guwapo, 2 plus 2. O 4, kita mo yan? So walang discrimination ang math. Kaya ganun din ang Christian life. Hindi sapagkat wala kang pinag-aralan, hindi ka gagamitin ng Diyos. Kaya yung mga may mga pinag-aralan, minsan ang yayabang. Ang yayabang. Wala tayo sa Kongreso, wala tayo sa Senado. Tingnan yung ginawa doon sa orphanage. I respect that man of God. Mabulit Christian life, ito'y napaka-ayos na buhay. Ang gusto ng Diyos tayo, sabi ng Bible, kaya tayo inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan.
Kaya nga sabi ng Bible, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat ang tunay na tumanggap sa Panginoon ay mayroon ng pinagbago, mayroong pagbabago, sapagkat ay inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kung ikaw ay inilipat na, wala ka na dati sa dating buhay mo, bakit hanggang ngayon nagiinom ka ng alak? Bakit hanggang ngayon kayo naninigarilyo? Bakit hanggang ngayon kayo nagsusugal? Tandaan po natin, ang desire ng Diyos tayo magamit niya. Ang tagal-tagal mo na sa simbahan, hindi ka pa nagagamit ng Diyos. Kasi siguro ang hanap may mataas na posisyon. Doon ka sa balkoni. Mga kapatid, ang desire ng Panginoon tayo magamit. Who it is that God uses. Huwag nating sagutin ang tanong na ito ayon sa pamantayan ng sanglibutan. Magkaiba po ang pamantayan ng mundo kaysa pamantayan ng Diyos. Who is it that God uses? The strongest one? Kahit na malakas ka, ikaw ba'y gagamitin ng Panginoon? Or the most intellectual? Magna cum laude? Sana cum laude? Yung bang gagamitin ng Panginoon? Or the most good-looking man? Gwapo? Maganda? Abay, kung gwapo lang gagamitin, paano naman sila? At kung pangit lang gagamitin ng Diyos, paano naman tayo? Kaya nga sabi ko sa inyo, Christian life is a very easy life if we are going to follow. Kaya maraming Kristiyanong nahihirapan because of your disobedience. Because you are too high not to be reached by God. Who is it that God uses? Number one, ayos sa talatang ating binasa, God uses weak men. God uses weak men. Tandaan po natin mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos ay yung mga weak men. Joshua, ating makita po that the world measures greatness by strength. By strength. Yan ang standard ng mundo. But Joshua, sabi ng Bible, siya strong. Pero nais kong makita natin, sa binasa natin, na siya 3 beses na sinabihan na, be strong. Are you listening? Be strong. Ano ibig sabihin nun? Alam niya na siya ay weak. 3 times. Be strong. Tandaan po natin. Why? Because, tandaan po natin ang kung siya po ay strong, kaya lang siya strong because God make him strong. Tandaan po natin mga kapatid, it is not great strength that God blesses. Hindi po yung lakas natin ang pinagpapala ng Diyos. It is not our ability that God blesses. It is not a great ability, but somebody said, it is our availability that God blesses. Tandaan po natin, it is not the strong ones that God uses, but rather those who are so weak that they knew that they desperately need God. Yun po ang ginagamit ng Panginoon. Hindi natin pwedeng gawin ang gawain ng Diyos in our own wisdom, in our own strength, in our own idea. It must be based on the Word of God. Pero tingnan nyo sa Guam, 6 na Baptist churches, walang pastor.
Sino ay mga nangunguna? Mga board of deacons, board of trustees. Hindi yun ang inilagay ng Diyos para manguna simbahan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay naglagay ng pastor. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you pastor according to mine heart. The pastor is from the heart of God. And God will take care of him. Yan ang nakalagay po sa Bible. Are you listening? Kaya nga, yung pong mga mahihina ay dapat ma-realize na gusto lang mag-accomplish ng mga bagay na eternal, na ang kahalagaan ay eternal. Ang kailangan po ay dapat lang ma-realize that we need help. Kailangan natin ng tulong, ang tulong na galing sa Diyos. Kaya nga kayong mga naligtas sa ministry ito, idinagdag kayo ng Diyos sa simbang ito para kayo ay makatulong sa gawain ng Panginoon. Every member, from the pastor down to the members, we need to beg on God that we realize that we need God's help. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, mga kapatid. Pero ang isang problema po sa mundo ay sa pamantayan ng mundo, we are so strong. We are so strong para tayo hindi magamit ng Diyos. Tayo'y sobrang lakas, kaya hindi tayo magamit ng Diyos. At ang sasabihin natin, parang hindi na natin kailangan ang Diyos. Wala pong bahagi sa buhay mo at sa buhay ko na hindi natin kailangan ang Diyos. Kaya tingnan nyo, mga tao, pagka may bisyo, sigarilyo, inom ng alak, pag may sakit na, Diyos ko po. Oh, bakit hindi mo sabihin, Tanduay, tulungan mo ako. Malboro, tulungan mo ako. Pag uubo-ubo na, Malboro. Wala namang ganun eh. Ano ilalagay? Diyos ko po. Mga kapatid, ang disenyo ng Diyos sa buhay ng Kristiyano ay tayo po'y mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa ating sarili. Sabi ni, may nagtanong kay Hudson Taylor na ang sabi niya ay, tinanong po siya, why is it that God choose you or choose him? Sabi niya, he replied, it seems to me that God has looked over the whole world to find a man weak enough to do his work. God found me. And he said, sabi ng Panginoon, he is weak enough. He will do it. Mga kapatid, ang pinakamagandang lakas na gamitin natin sa gawain ng Panginoon, yung galing sa Kanya. Kaya masasabi natin, it's all by the grace of God. Kaya nga sa gawain ng Panginoon, walang payabangan. Walang pasikatan. Hello? Kaya nga dapat sa simbahan, walang pagkakampi-kampi. Dapat ang makita sa atin ay love one another. Hindi fight one another. Or gossip one another. But love one another. That's the Spirit of God. Amen? Kaya tandaan po natin, lahat ng mga ginawang giants for the Lord sa Old Testament o bagay sa New Testament, tandaan po natin, lahat po sila ay tiningnan ng Panginoon that they are weak enough na sila ay gagawa ng gawain ng Panginoon. Tingnan nyo. Sino si Pedro? Isang mangingisda. Mangingisda. Pero ginamit ng Diyos. Siya yung sinabihan. Satan, get behind me. Pero na-revive siya. Nung ma-revive siya, binigay niya ang kanyang sarili, nagpasakop sa Panginoon. And God used him. He preached one sermon and 3,000 souls got saved. He was the only apostle that preaches one sermon and 3,000 souls saved and baptized. Alam niyo kung panahon niyo ngayon, sino ba naman yan? Kung panahon ngayon, ano bang pinag-aralan yan?
Hindi ito payabangan, mga kapatid. We need to learn to humble ourselves before God. Amen? The question is, are you weak or are you strong? Are you too strong for God to use? Sobra yung strong mo, sobra yung katangian mo para gamitin ka ng Diyos. Pero yung katangian mo, katangian ng pangangailangan ng sanglibutan. Iba ho ang standard ng Diyos at iba ang standard ng sanglibutan. Amen? Tandaan po natin. Sometimes, we are proud about having a strong character. Having a strong personality. Ang lakas talaga ng dating ko. Wow. Ha? Hindi po ganun sa gawain ng Panginoon. Maging maingat tayo. Kung ikaw ay sobrang lakas. Pero si Joshua, mga kapatid, hindi man lang siya na, alam nyo, namatay na si Moses, sinong ipapalit? Yan ang dahilan kung bakit maraming walang pastor sa Guam at maging sa ibang lugar. Namatay na yung pastor. Walang na-train. Ang pinakamaganda po ay meron tayong mga tinitrain. Amen? Why? Because we care for the next generation. Are you listening? Tingnan, sabi ng Bible sa Book of Numbers. Book of Numbers. Meron ba niyan, Pastor? Meron. Book of Numbers, chapter 27, verse 15 to 17. Ang sabi ng Biblia, and Moses spake unto the Lord, saying, let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. Verse 17, which may go out before them, and which may go before them, and which may lead them out, and what may bring them in, that the congregation of the Lord be not as a sheep which have no shepherd. Design ng Panginoon na bawat simbahan ay mayroong magpapastor sa kanila. Tandaan po natin, pero hindi inisip ni Moses si Joshua. Hindi niya inisip si Joshua nang papalit sa kanya. Siguro ang inisip niya ay si Caleb. Sapagkat si Caleb ay matapang. Siya yung nagsabi, Lord, give me that mountain that full of giant. Pero hindi yun ang pinili ng Panginoon. Hindi rin po si Phinehas. Si Phinehas is a great priest who is faithful. Hindi rin po siyang pinili ng Panginoon. O maaaring yung anak ni Moses. Pero bakit ang tandaan po natin, ang kanyang pinili ng Diyos ay si Joshua. Tandaan po natin, pinili ng Diyos si Joshua. At sa kanya'y ibinigay ang matinding utos. Ano ang utos ng Panginoon sa kanya? Be strong. Why? Because God knows that Joshua is weak. Kaya alam nyo, kung kayo ay nahihiya magbigay ng tracts, you are so weak. You need to ask God, Lord, give me courage. Make me strong. Bakit ganun? Pero nung unsaved ka, mamigay ka na sigarilyo, pambihira, easy lang. Sige boss. Ay ngayong anak ka na ng Diyos, mamigay ng tracts, hindi mo magawa. O tingnan mo yung nabigyan, nandito ngayon. Are you listening? Isipin natin, mga kapatid. Naririnig ba natin yung sinabi ng Bible? Sa Luke chapter 16? Yung sigaw ng mayaman? Naghihirap ako sa alab na ito. Ama Abraham, suguin mo si Lazaro. Napuntahan yung 5 kong kapatid. Ayaw ko sila'y mapunta rito. Alam nyo, I want to be honest with you. Pastor na po ako. Pero minsan, niisip ko, Panginoon, ako ba'y talagang ligtas? Sa pag-pray ko, ako ba'y talagang ligtas? Panginoon, kung hindi pa talaga ako ligtas, tinatanggap kita uli ngayon. Nagda-doubt minsan.
Sino sa inyong mga nagda-doubt sa salvation? Oh, alam niyo, okay lang yung mag-doubt ka. Kasi pag nag-doubt ka, ibig sabihin, meron ka. Di ba minsan, may pera ba ako sa bulsa? Kaya ka nag-doubt na wala, kasi alam mo may pera ka. Pero yung walang kapera-pera, hindi nagda-doubt. Lalo pag kasakay ka ng eroplano, may isip mo eh. Isang bagsak lang nun, tapos ka na. Pero nakalulungkot, ikaw'y nasa simbahan. Nagbabasa ka ng Bible, tapos hindi ka pa save. Pag namatay ka, pambihira. Ano ka sa impyerno? Mga kapatid, napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kaya natin makita po rito na sinabihan po siya, very clear, Joshua, be strong. God said to him, be of good courage. Ano ibig sabihin yan? Be of good courage. Ang ibig sabihin yan, it means that God knows Joshua that he is afraid. Ganyan minsan mga Kristiyano eh. Takot magbasa ng Bible. Baka mabasa niya, tinamaan siya. Alam niyo mga kapatid, ang kailangan natin magkaroon tayo ng spirit of submission. Mag-submit tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ay, siya ay takot. Be not dismayed. Ibig sabihin talagang masisinda ka. Ha? Kaya, tandaan po natin mga kapatid. So, kaysa sundin natin ang idea ng sanglibutan na paano sila, ang kanilang idea about having a great leadership, ay hindi lang yung tapang. Akalain mo, pupuntahan yung orphanage na ang maliliit ng bata, ang dalasandaan na puro armado. Ano yung mga bata? Wow! Iba ho talaga ang pamantayan ng mundo. Pamantayan ng salita ng Diyos natin, may pangako ang Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ng Bible, you need to be strong. Be strong! Be strong! At yan lang po ang dahilan para tayo gamitin ng Panginoon. Tandaan natin na hindi ka gagamitin ng Panginoon if you are self-sufficient. Alam mo mga self-sufficient? Kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Mas matalino ako dyan. Bakit kaya ako? Ang tali-talino ko, hindi ako pinagtuturo ni Pastor. Mamaya, maunawaan mo yan. Maunawaan mo yan maya-maya. Oo. Tandaan po natin, ibang leadership ng mundo. Punong-puno ng kanyang plano, sariling plano, punong-puno ng kanyang sariling idea, self-sufficient. Kaya alam niyo, pagka ganyan tayo, hindi ka talaga gamitin ng Diyos. You need to humble yourself before God because you rely on your mental capacity. You rely on your capabilities and in your own plan. Tandaan po natin, we don't need God, and that's why God does not use us. If that is your philosophy or idea, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Maging katulad tayo ni David. We need to humble ourselves. We need to empty ourselves, mga kapatid. At sumigaw tayo na katulad na sinabi ni David sa Psalms chapter 12 and verse 1, help! Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fall from among the children of men. Tingnan niyo po, okay yung Bible, Isaiah 40. Isaiah 40, verse 28. Ang sabi ng Biblia, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is searching of his understanding. He giveth power to the faint. He giveth power to whom?
Faint. Ano ba yung faint sa Tagalog? Ha? Nangihina. Walang kakayahan. Yun ang binibigyan ng Diyos. Ay, ikaw, sobrang ng kakayahan mo, kaya hindi ka lang gagamitin. Hello? Sobrang kasing yabang. See? And then, He give it power to the faint, into them that have no might. He increase it what? Strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tandaan po natin, kaya yung mga mahihina, naghihintayan sa Panginoon. Bakit yan tulad sa agila? Kasi ang agila, ang taas ng lipad niyan. Sinasalubong yan, kaya niyang lampasan ang mga bagyo, malalakas na hangin. Ganon ang agila. Dapat kung si Kristo kasama mo, ano mang persecution, ano mang pagsubok, ano mang gawin ng sanglibutan, kaya nating lampasan, not because of us, but because of Jesus Christ. Are you listening? At saka alam niyo ang agila, ang talas ng ano yan, miles. Nakikita niya. Kita niya. Very sharp. Very sharp. Kaya kita niya kung sino ang, halimbawa, may planong gawin sa kanya. Kita niya. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ng Bible, doon sa Colossians chapter 3 and verse 2, set your affection on the things above. Are you listening? Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, mga kapatid. Kaya, kung sa akala mo na ikaw ay malakas at kaya mo at will equip ka, and then you are the right man para sa isang ministry, tandaan mo, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay galing po sa Panginoon. Pag nakita ka ng Panginoon that you are weak and you need Him, sabi ng Bible, He gave what? Power to the faint and strength. Kanino? Doon sa mga mahihina. Kaya tandaan po natin, wala tayong magagawa sa ating sarili kung tayo hiwalay sa Panginoon. Ano sabi ni Paul? 2 Corinthians 12 verse 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn of the flesh, the messenger of Satan buffet me, lest I should be exalted above measure. Kaya sabi niya, kahit na siya banggain ng mga messenger ni Satanas, messenger of Satan, buffet me. Hindi ang buffet, buffet me, lest I should be exalted above measure. Tandaan po natin na wag po natin itaas ang sarili natin. Ang itaas natin ay ang Panginoon. Amen? Huwag tayong magmadali. Kaya marami, maski mga pastor. Tingnan nyo. Ngayon, marami ng pastor. Dati ang tawag sa kanila, pastor. Ngayon, bishop na. Ano sunod yan? Tower na. Oho. Mamaya, queen. Tapos king. See? Tingnan nyo. Binabago nila. Kala mo yan, ang ganda-ganda ng pangalan. Tawag sa iyo ay pastor or minister or servant. Ay napakaganda po. Kaysa bishop, yan ay isang yan. Ang bishop po sa pastor, iisa yan. Pero sabi ng Panginoon, the Lord, siya ang naglagay ng pastor. Pag binasa niyo po yung Biblia, are you listening? Kaya tandaan po natin na hindi dapat tayo ang magtaas sa ating sarili. Marami kasing nagmamadali. Nagmamadali na sila mapunta dun sa itaas para makita at para marinig at para ma-acknowledge. Mga kapatid, kahit na hindi tayo i-acknowledge ng sanglibutan,
When you learn to serve God, when you learn to humble yourself, and you learn to serve God according to His power and according to His will, God acknowledge your work. Amen? God is not God of confusion, but He is God of order. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 12, verse 8 and 9. Ano sabi ng Bible? For this thing I besought the Lord thrice, that I might depart from me. And He said unto me, my grace is what? Sufficient for thee, for the glory and my infirmities, that the power of my strength and made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. So the strength of the Almighty God is perfected in you. Ikaw, pag mahina, not at your strongest time. Amen. So, dapat, sabi nga ni Paul, Lord, give me sickness, give me trials, give me problems, because only then can I experience the power of God. Kaya pag napagtagumpayan mo yun, doon mo makikita, that's the power of God. Tandaan natin, hindi tayo ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Kaya kailangan natin siya. Huwag kang hihiwalay sa Kanya. Pero gusto kang gamitin ng Panginoon. See? Ang tanong ay ito, do you want God to use you? Do you want God to use you? Number one, you got to be weak. Admit yourself. Tandaan natin, maraming matatalino gustong baguhin ang Bible. Para masabi siyang matalino. Mga kapatid, hindi yung ganun. Hindi talino. Not the wisdom of men, but the wisdom of God. Sabihin natin, magaling kang gumawa ng outline. Kundi hindi ka naman nagsusulwining, hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon, you are unfaithful. That's nothing before God. Are you listening? So, ang una po, God uses weak men. Pangalawa, God uses faithful men. God uses faithful men. You look at in verse 1. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses' minister. Tandaan niyo po, the word minister, ang ibig sabihin niyan ay servant. Hello? Minister is servant. Sa Europe, karamihan ng simbahan doon, ang tawag sa pastor ay minister. He is our church minister. Ang ibig sabihin, he is our church servant. Just to be a servant of God. What a blessing. Amen? So, tandaan po natin, the kingdom of God is not like the kingdom of this world. The kingdom of this world, they measure greatness by how many people follow someone or follow them. Dito sa mundo, dakila, ang sukatan ng kadakilaan ay kung ilang tao ang sumusunod sa iyo. Tingnan nyo na lang mga kapatid, sa social media. Tuwan-tuwa na maraming nagla-like sa iyo. Sumusunod sa iyo. Pero tandaan po natin mga kapatid, pero sa Panginoon, sa kingdom of God, ay hindi po ganon. Sa kingdom ng Panginoon, mga kapatid, greatness is not measured by how many people serve you, but by how many people you serve. Right now, I'm serving you. I'm giving you the Word of God. I'm giving you the rules of the Word of God. I'm giving you the message. How are we going to be used of God? Paano tayo magagamit ng Panginoon? Hindi disenyo ng Diyos na tagaupo lang tayo.
Dapat tayo ay magamit ng Panginoon. Dapat kasama kayo sa soul winning pag Thursday sa inyong area. Kaya may mga area captain tayo. Minsan mga tao ay sasabihin, ay, iba ang area captain namin? Wow, dapat mapasalamat ka. Kasi yun, nagsuko ng buhay, ikaw hindi. Sinusukat kasi natin ang tao ayon sa sarili mong karunungan. Sukatin mo ang tao ayon sa karunungan ng Diyos. Tandaan natin, tayo mula sa walang kamalay-malay. Katulad yan, cellphone, bukas. Nasa simbahan tayo. Mga kapatid, ay dapat tumatuto naman tayo. Amen? Dapat matuto tayo. The servant of all shall be the greatest. Tandaan po natin yan. Maraming mga tao na they want to climb their own ladder so that they can have people to serve them. Hindi po ganun ang Panginoon. Tandaan po natin, hindi ganun ang gawain ng Panginoon. The people that God uses are the one who serve faithfully. Joshua was about 40 years old when left Egypt and entered the wilderness wandering. And Joshua was one of the two that entered into the promised land, who experienced Egypt, the wilderness wandering, and entered in. He was only one of the two that rest, because the rest, they died, because sila'y complain ng complain, reklamo ng reklamo. Si Joshua ay nakaranas the cruelty of the Egyptians. You know, he was there when God Almighty parted the Red Sea, and all of Israel walked on the dry land. Andun siya. He was there when God opened up water for them to drink after just 3 days in the wilderness because the people began to complain. Minsan ganun tayo eh. Sabi, bibigyan ng Panginoon ang kailangan ko. Bakit hindi naman? Ay kasi ang tamad mo. Ay ang sabi ng Bible, ang kamay ng tamad, padudukhain. Ang kamay ng masipag, pagyayamanin. That is general principle. Are you listening? Kaya, tandaan po natin, he was there when God sent manna from above and quail to feed them. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Pero mga tao, talagang inip na inip. Joshua is a faithful servant. Alam nyo, kung gusto natin marinig kung anong boses ang gusto natin marinig sa judgment, pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, someday haharap tayo. Bawat isa ay haharap, sabi ng Bible. Ang gusto natin marinig ay ano? Ang gusto natin marinig ay sabihin ng Panginoon na, well done, thou good and faithful servant. Yun ang pinakamaganda. Are you a faithful servant? Kasi ang pagkakamali ng maraming Kristiyano, everybody wants to lead. Everybody wants to be at the top. Everybody wants to be in a church and call them big shots. No. We need to learn to humble ourselves. Amen? Tandaan po natin, faithful servant ang ginagamit ng Panginoon. Tandaan po natin, Joshua spent 40 years in Egypt and another 40 years in the wilderness before he was even able to lead. 40 years sa Egypt, 40 years, 80 years, bago siya tinawag na mag-lead. Kalahin niyo yan? Kasi ang buhay na tao nun, mahaba. I think he was died at the age of 110. See? Kaya, atin nyo, si Moses, 40 years, siya po'y lumaki sa Egypt. 40 years at the backside of the desert. Then God called him. Tingnan nyo, ang Panginoon natin, bago po siya, wala man lang narinig, ayaw marinig ng tao about Jesus Christ.
Never heard, unheard until he reached 30 years old. Kaya narinig ang ating Panginoon, He began His public ministry. Kaya sabi ko sa mga Bible student, ang ibang Bible student, wow, amen! Tapos na ako ng 4 years, 5 years sa Baptist Heritage Bible College. I'm going to conquer the world. Sobrang yabang. Alam nyo, meron ganyan. Nung mag-graduate ng Bible College, pumunta ng Bisaya, sabi niya, in 1 month, I'm gonna have 1,000 in attendance. Hindi natin madadala ang gawain ng Diyos sa kayabangan. Madadala natin ang gawain ng Diyos sa pagiging mapagpakumbaba. Yung pride natin, ibaba natin, palta natin. Ang Panginoon, everything we do, everything we can do is because of Christ. Not us. Kaya sabi ni Paul, not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, dapat matutunan po natin yan. Amen? Dapat matutunan po natin yan. Si John the Baptist, most of the time, siya itinatago. Kasi hinahanap siya. Kaya 6 na buwan lang siya sa ministry. Pinugutan ng ulo. Kasi ang tapang eh. Kaya daw mga Baptist pinupugutan kasi matatapang. 6 months lang. Pinugutan ng ulo. Pero tandaan po natin mga kapatid, 80 years of faithful service to God and 40 years of faithful service to Moses in the shadows, in the background, na maaaring hindi niya napansin na siya laging occupied sa gawain ng Panginoon sa pagsunod kay Moses. Sapagkat si Moses ang kanyang man of God at hindi siya nagkaroon ng idea na siya gagamitin ng Panginoon. It took 80 years for Joshua bago siya tinawag ng Panginoon na mag-lead going to the promised land. Are you listening? Tandaan po natin mga kapatid na dapat tayo ay maging active sa paglilingkod sa Panginoon. At huwag natin isipin ang ating sarili. Naglilingkod tayo sa Panginoon. God will take care of you. Hindi yung ating sarili. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, I started from nothing. I surrendered my life 1973. Now, tomorrow I'll be 52 years serving the Lord. I am not bragging. It's all by the grace of God. Wala po tayong magagawa sa ating sarili, mga kapatid. Si Moses ay siya po'y nanindigan kay Moses bilang kanyang assistant. Pero tandaan po natin, hindi niya pinansin kung anumang mga reklamo ng tao, anumang criticize ng mga tao. Siya'y patuloy na naglingkod sa Panginoon. Tandaan po natin isang katanungan, do you want to be used of God? Nais mo bang ikaw ay gamitin ng Panginoon? Be a faithful servant. You cannot expect God to use you if you are not faithfully serving God now. Minsan, matatanong siguro ang iba, ba't kaya ako hindi man lang sinasabihan ni Pastor na mag-Sunday school teacher? Ang tanong dyan ay, hindi po yun ang ating katangian. Matalino ka, pero bakit? Ang tanong, are you faithful? Are you faithful? Faithfulness ang bata yan, mga kapatid. Gusto natin tayo gamitin ng Panginoon. Si Joshua, he was faithful in the battle. Alaala niyo yun, nung si Moses nakikipaglaban sa Midianites, pag tinataas niya, Amalekites, pag tinataas niya yung kamay, di ba? Nananalo. Pag binababa ni Moses, pababa, andun, ang nakikipagbaka dun, si Joshua. Nakikipaglaban siya. Alam niyo, mahirap makipagbaka sa mundong ito. Maraming mga Kristiyano, pagka-komportable, pagkaayos.
nandun. Pero pagkahirap na, wala na. And then, magre-require tayo na, bakit ako'y walang ganito, bakit? My goodness. Ang pinakamaganda mga kapatid, we need to be faithful. Amen? Are you faithful in the work of God? Or do you just want to show up on Sunday? Can you consider yourself faithful but you are not here on Wednesday? Hello? Hello? Can you consider yourself? Maybe you are a Sunday Christian. Pag ikaw ay morning Christian, wala ka paghapon, faithful ka ba nun? You miss a lot of blessing. Yung Sunday yan, hindi yan sa'yo. Yan ay sa Panginoon. At pag tayo nagpunta simbahan, mga kapatid, tiyakin natin na we are in the church. We don't want to be disturbed. I'm going to focus to the message of the Word of God. Si Joshua ay faithful maging sa kanyang report. Di ba, nag-utos ang Panginoon 12 spies? Pagkatapos ang sumbong nung 10, grabe. Ang nandun mga higante, grabe, hindi natin kaya yon. Ano sabi ni Joshua? I believe in God. Ano sabi ni Joshua? Hindi yun ang mga higante, mga grasshopper lang yun. Kaya po natin kainin yung mga yun eh. Minsan, kaya tayong takutin ng dyablo kasi. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa tayong salita ng Diyos. Amen? At tandaan po natin mga kapatid, are you faithful? Tandaan po natin, as you faithfully serve God here, every hour of your faithful service, it is a preparation for what God is going to use you for later. Bago ka gamitin ng Panginoon, dapat maging faithful ka muna. Kasi hindi mo maituturo sa tuturuan mo na maging faithful, samantalang ikaw na may laging absent. Simba ka sa linggo, ay ikaw, ay hindi ikaw lang. Bihira. Anong klaseng teacher yan? Ay kung lahat ng member ay susunod sa iyo, ano mangyayari simbahan? Mga kapatid, huwag tayong mapagod, sabi ni Paul. Let us not be weary in well-doing. Tandaan po natin, nung tinawag ng Panginoon si Joshua sa leadership, he spent 80 years of faithfulness. 80 years of faithfulness. Question, ilang taon ang sinayang natin sa hindi natin paglilingkod sa Diyos? How many years wasted in your life not serving the Lord? Ito na lang, week na ito. How many hours wasted in your life not serving the Lord? Mga kapatid, nung tinawag si Joshua, he spent 80 years. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay faithful, hindi mo alam kung saan ka inihanda ng Diyos eh. Sa aking buhay, never think na ako'y tawagin ng Panginoon. Ayaw ko mapunta sa Bible College eh. I was a backsliding Christian when I went to Bible College. I just obeyed my dad. Sinunod ko lang tatay ko. Yung tatay ko'y faithful yun, nanay ko faithful yun. Kaya, nung sumunod ako sa tatay ko, kaya ako nandito. Ay kung hindi ako sumunod sa tatay ko, hindi tayo magkikita-kita. Kaya yung pagsunod sa Diyos, pagsunod sa magulang, ay yan ay ugat ng tagumpay. Kaya kayong mga kabataan, kayong mga rebelde sa magulang nyo, magpakumbaba kayo sa Diyos at sumunod kayo. Kaya tungkulin ng isang nanay na yayain ang mga anak sa church. Turuan kung paano maupo sa church. Amen? Tandaan po natin, wala po ang sino man dito kung paano tayo inihahanda ng Diyos. Wala. Thank God for choir members. Thank God for orchestra members. Thank God for katapos lang ng ating frontliners.
And we have almost 300 na sila ay committed na maglilingkod sa Panginoon. Hindi yung pwedeng, backslider ako, pero gusto kong maging choir member para ako maging faithful. Anong kakantahin mo dito? Delilah. Tan taran tan 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 tan. Ganon? Dapat maging faithful ka muna. Patunayan mo muna sa Diyos. Amen? We need to learn. We need to learn to descend first before God will ascend us. Magpakumbaba muna tayo bago itaas ng Panginoon. Are you listening? Magsimula tayo sa napakababa. Lord, ano mang gusto niyo sa akin ay gagawin ko. I'm giving my life to you. I'm committed to be on Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night. I am committed. My life is not mine, it's yours. So sinabmit mo ang sarili mo. Doon ka nagsimula. When I surrender my life, I kneel down doon sa dormitory namin. Binigay ko. Naluluha-luha ako. Hindi ko alam ho yun. Nagagawin sa akin ng Panginoon. But praise the Lord. Hindi ko alam. Siguro kung hindi ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, wala na ako dito. Wala na ako sa mundo. Praise the Lord. Tomorrow, it's my 52 years. I said, I'm not bragging. It's by the grace of God. It's unbelievable. But that is God's work. Si Joshua nga, 80 years eh. Bago tinawag. Mga kapatid, we must learn. Tandaan po natin, we must learn. We must increase. And we must decrease. And He must increase. Tayo po'y dapat maibaba para maitaas natin ang Panginoon. Sa lahat ng ginagawa natin para tayo ho ay kilalanin ng Diyos, gagawin natin because of Jesus Christ. Not because of somebody. Because that is what you learn from the Word of God. So God uses what? The weak man. And God uses what? Faithful men. Mamaya, mayroon pa ho, dalawa pa. Gusto ko tapusin mo ngayon, matapos tayong 2:00. Mamaya. Mayroon pa tayong dalawa na pag-uusapan. At mga kapatid, wala naman po akong ibang layunin kundi encourage po ang bawat isa sa inyo. Na humanda tayo, maging faithful tayo, at ihanda natin ang sarili kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? Tayo po yung magsayang lahat. Head bowed and eye closed.